Nagiinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Hello sa lahat ng ating mga kasawsawan worldwide! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Ryan, ready na rin ba? Hot na hot na mga nasa pula, kayo dyan sa puti, Hans. Handang-handa na rin, Chang! Sausawa na! Saan tayo? Face-to-face na! Gusto mo bang makisaw-saw na kaibigan? Mamaya na yung solusyonan. Sinong sisipangon? Sinong lilite? Ang mga matema? Huwag mong talikuran. Harapin mo! Face-to-face! Hello sa ating mga kuya, ate, nanay, tatay, pati na rin ang kapitbahay at mga tambay. Happy morning po sa inyong lahat. Sama-sama po tayo ngayong umaga. Natatalakay naman sa mga problema na dito nyo lang po nakikita at naririnig dahil ito po ang official na tambayan ng mga sausawero at sausawera. Hindi po sila mga pakialamera, sila po ay mga nakikisimpatya at talaga namang halos karamihan ay nakaka-relate po sa mga kwentong nagiging salamin ng ating buhay. Katulad na lamang po ng ating mga online sausawero. Ito sabi ni Jake Macabebe. Chang, Ami, good day po. Ako po at ang mga kasambahay ko ay tuwang-tuwa kapag nakakapanood na ng F2F. Ako po ay isang radio announcer ng isang radio station dito sa Bacolod at masayang-masaya po ang mga kasamahan kong DJ. Dito kapag napapanood kayo, naku, salamat naman po. Sana ay marami pa kayong matulungan na mga tao sa kani-kanilang problema at dahil po dyan, wow! Sabi niya, God bless from DJ Jego. Gipalangga ko kayo, ha? Salamat, Gid. Sa inyo pong lahat na talagang laging nanonood at nakatutok, maraming salamat po. At welcome sa pambansang barangay ng Pilipinas, ang Barangay Face to Face. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito ang taong laging masaya at walang kaproblema, hindi ba? Ito ang ating kuya, ate, barangay tanod, barangay kagawad at reyna na mga sausawero at sausawera. Walang iba kundi ang aking kapatid na si Hans Martel. Happy morning! Naku, Chang! Nakakatuwa naman at ang dami mong ibinigay sa akin. At ang gustong-gusto ko talaga doon, yung barangay kagawad. Nako, sana talaga sa aking maliit na parte dito sa ating programa, kahit pa paano, may naaambag ako. Pareho ng mga minamahal nating kagawad sa inyong mga barangay, hindi ba? At eto pa, meron pong 3 tao tayong kasama na hindi lang parang kagawad ang kanilang role. Abay, sila po actually ang talagang nagpapaliwanag sa kaisipan ng ating mga bisita. Isa-isa ko na po silang ipapakilala. Ang ating pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman pong family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre, ang ating spiritual advisor, Reverend Father Sunny Merida. Ang kagalang-galang, kapanipaniwala at talaga namang mamahalin nating mga trio tagapayo. Naku, Chang, tayong dalawa matagal na tayong parang kapatid ang turingan. Ano tong nabalitaan ko naman na meron daw magkapatid na sobrang hindi magkasundo? True? Naku, oo, Hans. Totoo yan. Kaya nga nakakalungkot kasi si ate, 10 na ang anak pero para ang nangyayari, madalas pa rin daw mag-uwi ng lalaki sa bahay. Oh no, oh why? Ano naman ang nangyari? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Wala po talaga siyang utang na loob. Pinanalagaan ko naman po siya simula pagkabata, parang ako na po tumayo na nanay niya. Lahat na kabutihan na nagawa ko sa kanya, puro mali ang tingin niya. Sinampal niya ako, pinalayas niya ako. Doon na po ako tumira sa basurahan. Masakit po yung kasi kapatid ko po siya, kadugo ko po siya. Yan ang hinaing ni Ate Mildred laban sa kanyang kapatid na naging dahilan ng kanyang masalimuot na pamumuhay.
At hindi pa ang galit ko doon sa kapatid ko na yan. Talagang papalayasin ko na siya dahil pagdating ko galing trabaho, may nagsusumbong sa akin ng anak ko na pinapalo sila, sinasaktan. Doon ko talaga sila pinatira sa basura, hindi ko na sila pinauwi. Pagkatapos ng ginawa kong kabutihan sa'yo, yung pa bang igaganti mo? Sana, mamatay ka na rin para makaganti rin ako sa'yo. Hanggang saan kaya kayang tiisin ni Tonyo ang kanyang ate Mildred? Pag-usapan na natin ito ng Face to Face! Sarili po niyang ate, pinalayas niya raw sa kanilang tahanan. Kaya ang nakakatandang kapatid, sa basurahan na raw po ang tulugan. Bakit naman kaya, kuya? Magkwento ka nga sa amin. Si Tonyo Oliva, pasok! Magandang araw po sa inyo, Kuya Tonyo. Ano po ba ang nangyari at kayo ay nag-away ng iyong kapatid? Ito po ba yung mas matanda sa inyo? Opo, Ilan po ba kayong magkakapatid? 3 po. 3. Ano pong pangalan ng kapatid ninyong nakaaway po ninyo? Mildred po. Mildred, ano ang problema po? Kasi hindi ko na rin kaya tiisin yung pananakit niya sa anak ko pag wala ako eh. Paano po ninyo yan nalaman? Nagsusumbong sa akin yung mga anak ko. Ilan po ang anak ninyo? 2 po. 1 5, 1 7. Bakit daw po niya sinasaktan? Ano daw pong dahilan? Doon sa anak niya, nagagalit siya. Oo. Ang paggalit niya, binabalang sa anak ko. Ilan po ba ang anak ni Aling Mildred? 10 yan. So pag galit siya doon sa mga anak niya, binabaling sa anak mo? Sa amin anak ko. Kasi doon sila nakatira sa bahay ko eh. Oo. Nandun rin ang anak ko. Kanino po yung bahay? Pamana po niya sa amin ng nanay ko. Pinamana? Oo. Sa iyo? Oo. O sa inyong lahat ng magkakapatid? Ako lang ang permado ho doon. Kaya wala sa Pirmado, pag-alaw. may papel. Oo. So ibig mong sabihin, may naiwan ba ang kasulatan sa iyo na pirmado ng iyong mga magulang na nagsasaad na ikaw na ang may-ari ng bahay? O Opo. sa iyo ipinapamana ang bahay? Meron. Meron po. Bakit ikaw ang pinili ng magulang mo na sa iyo ipamana Lagi ang bahay? malapit ho ko sa nila. Yung 2, layas yan eh. Okay, so itong kapatid mong si Ate Mildred, pinalayas mo Pinalayas ko na ho. dahil sa sinasaktan ang Ang iyong mga mga anak ko. anak. Meron po ba kayong katibayan na sinasaktan ng mga bata? Yung kapitbahay ko po, nagsumbong rin sa akin na paggaling ko sa trabaho. Sinasaktan ng ating mo yung anak mo doon. Yung misis po ninyo, nasaan? May walay na rin po kami, kaya walang babantay. So sino po ang nag-aalaga ng mga bata pag nasa trabaho kayo? Minsan po, iniiwan ko sa kanya. Ganun nga ang sumbong sa akin, na pinapalo sila. Pero po, pag wala ako dyan, nagdadala sa lalaki pa. Paano na, ano naman po yung nagdadala ng lalaki? Oh. Binababoy nila yung bahay ko eh. Sino pong lalaki ang dinadala ni Ate Yung Mildred? Joseph na yun. Sino po yung Joseph? Taga roon to, hindi ko makakilala yun. Basta Joseph ang Boyfriend po pangalan. niya? Boyfriend niya siguro. Hindi po ba kayo naawa kasi napag-alaman namin dun sa naging research ng aming pong staff, si Ate Mildred nakatira na lang daw sa basurahan kasama ang 10 anak niya. Wala na akong pakialam sa kanila kahit ilang anak na kasama niya. Pero yun ay kapatid po ninyo at pamangkin nyo ang mga batang Wala na yun. akong pakialam. Bukod doon sa sinasabi mo na sinasaktan ng anak mo, nag-uuwi ng lalaki doon si Ate Mildred, ano pang ikinagagalit mo sa kanya? Yung sinasaktan niya ako nung yung maliit pa ako na nag-aalaga sa akin. Tatawagin po ako niya na naglalaro ako doon. Tapos, pipingutin po tenga ko. Tapos, sinisipa niya po ako. Minsan pinapala ko ng tinilas. Kaya doon ako galit na galit. Pero alam mo ba na pag-alaman ko rin kasi, Kuya Tonyo, na ang mga bata ay hindi na maasikaso ni Ate Mildred. Eh, kaya nga sabi ko nga sa inyo, pinaampun na niya yung 8. Pinaampun niya ang 8. Opo, 2 na lang na sa kanya. Ilang taon ang panganay Ang niya? pangalan niya ko, 15 na eh. Yung 15, pinaampun? Opo. Mga kasawsawan, totoo kayang pinamigay na raw niya ang kanyang mga anak simula nang siya ay palayasin ng kanyang kapatid na si Kuya Tonyo. Kaya ang kanyang daig pa niya ang isang babaeng hampas lupa. Narito po, si Mildred Oliva. Pasok! Sandali lang. Sandali lang po. Sige, anak. Tonyo, Kuya Tonyo, babae pa rin. Diretsahang tanong, Ate Mildred, sinasaktan mo daw ang mga anak ni Kuya Tonyo kaya ka Dinidisiplina ko po lang pinaalis. ang mga anak niya. Kasi po takbo ng takbo sa kalsada. Diretsahang tanong po,
Takbo po sila ng Nag-uuwi takbo. daw po kayo ng lalaki Hindi sa po totoo bahay. yan. Puro kasinungalingan yung sinabi mo. Sino po yung Joseph? Ano po, mamamasura po yun doon sa tambakan. Pinamigay ko na nga ang anak ko, magdadagdag pa ako nagpapamigay. Bakit naman po kailangan ninyong ipamigay ang mga bata? Kasi hindi ko po silang kayang buhayin. Dahil mamasura lang po kami. Yung ama po nila ng ibang pinto na. May ibang pamilya na. Opo. May ibang anak na rin. Hindi ko po alam kung may ibang anak na eh. Hindi na po kami nagkita. Saan po ninyo dinala ang 8 bata? Yung isa po nasa Bisaya, binigay po doon sa kamag-anak ko ng asawa ko. Kailan po ninyo Kaysa ginawa naman ito? po magutom po sila sa akin, di ipamigay ko na lang, mabubuhay pa po sila. Ang mga hinaing po ni Ate Mildred ay kanya pong ikukwento sa ating lahat sa pagbabalik po ng paborito ninyong kasalo sa umaga, ang Face to Face. Ikaw, bata-bata mo pa, sinungaling ka na. Eh, ikaw nga, tanda-tanda mo na yung muurong ka ng paurong. Si smoker ka. Nakita ko rin naman ah. Yung chismoker. Chismoso ka talaga, #1. Chismoso #1, ganon kaya chismoker.